bringing hope the world over. Hope Channel. Mula sa aming masayang paglalakbay dito pa rin sa lugar ng El Nido ay nakarating kami. Nanampalataya ninyo sa pamagitan ng mga pagsubok ay nagbati sa atin pong mga manonood. Welcome to Mitras Ranch. Lugar mula sa mga taong nais tumugpo yung lugar na ito. At mula sa isang masalimuot na biyahe sa malalaking karagatan ng Atlantic, ay kinakailangan natin dumaan sa isang tunay na tulay na ito ay si Kristo. Hi! Kumusta na kayo? Nandito tayo ngayon sa lugar ng Bakers Hill dito pa rin sa Puerto Princesa City. Alam ba ninyo na ang lugar na ito ay napakaganda? Magaganda ang puno, matataas, perfect ang kanyang landscape. Ganon din ang mga halaman, ang mga bulaklak. Masasagpuan din dito ang palaruang pambata. Bukod sa doon, meron din silang mga hayop kagaya ng ostrich at ng peacock at iba't ibang uri ng hayop. Tunay nakakaaliw sa lugar na ito, nakakabusog sa paningin. At kilala ang Bakers Hill sa pagkakaroon nito ng masarap na tinapay na kung tawagin ay hopya. Napakasarap talaga ng hopya dito. Kaya kung kayo ay nagugutom at kayo ay nauuhaw at nasa Puerto Princesa City kayo, this is the best place to stop. Naalala ko tuloy, kung tayo ay spiritually nagugutom at nauuhaw, alam niyo kung sino ang ating source ng bread of life? Jesus Christ. Isa sa mga kilalang tourist spots sa Puerto Princesa ang Bakers Hill. Matatagpuan ito sa tuktok ng isang burol kung saan makikita mo ang bayan ng Puerto Princesa. Dinadayo ang lugar na ito sa kanilang theme park na ganda. Makakakita ka ng iba't ibang magagandang figurines at icons at di pa huhuli ang magandang hardy nito at mga hayop tulad ng mga ibong may kaakit-akit na mga huni. Ang lugar na ito ay isang pribadong lugar, ngunit madaming dumarayong mga estudyante at iba't ibang mga tao dito. Kilala ang Bakers Hill sa mga tinapay or baked goodies, katulad na lang ng hopya at maraming iba pa. Ang hopya ay isa sa mga specialty dito sa Bakers Hill. Ang hopyang ito ay kilala rin sa iba't ibang klase ng mga flavors. Alam niyo ba, napakasarap ng hopyang to at sigurado magugustuhan ninyo pati ng inyong mga anak at pati ng inyong buong pamilya. Halina kayo, tikman natin ang hopyang sinasabi dito sa Bakers Hill. Kain tayo! Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Isa sa hindi kinalilimutang pasyalan dito sa Puerto Princesa ay tinatawag pong Bakers Hill. Hindi lamang sa produktong tinapay kilala ang lugar na ito kung hindi sa mga magaganda at iba't ibang uri ng mga pananim dito sa mga halamanan. Tamang-tamang pasyalan sa inyong buong pamilya kapag kayo nagawi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang Bakers Hill ay nagkakaloob ng iba't ibang pagkaing tinapay, kagaya ng mga pianono, ang kilalang pandesal, pandikuko at marami pa pong iba. Subalit ang kanilang ipinagmamalaki dito ay ang kanilang espesyal na hopya in 4 flavors. Alam po ninyo, hindi lamang ang inyong mga mata mabubusog kung hindi ang inyong mga tiyan ay mabubusog ng masasarap na tinapay. Dito sa mga salitang ito nabaling ang aking paningin, ang aking isipan nang sabihin ng ating Panginoong Hesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Nais ko pong hiramin ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso, habang ating binubuksan sa sulat ni San Juan, Kapitulo 6, ang talata ay 31 hanggang 35. Ito po ang sinasabi, "Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat,
tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang Ama ang nagbigay sa lahat ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng buhay ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kaniya nga'y kanilang sinasabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauhaw. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pang pag-aaral, nais ko po kayong anyayahan na panandali tayo'y manalangin. Panginoong Diyos na nasa langit, kayo po ang may-ari ng buhay at kayo po ang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa inyong mga nilalang. Sa oras na ito, pinasasalamatan po namin ang inspirasyon mula sa banal na aklat ng inangkin ng aming Panginoong Hesus na siya ang tinapay ng buhay. Bagaman dito sa sanlibutan may pagkagutom, subalit sa espiritual na pagkain na ipagkakaloob ng aming Panginoong Hesus, magkakaroon po ng pag-asa sa tinapay ng buhay. Tanggapin nawa ang aming kahilingan, O Diyos, at patuloy kaming i-inspire ng banal na Espiritu itong aming samutiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Naalala ko po mga kaibigan na ang bansang Israel ay lumabas mula sa Ehipto, doon sa lugar ng pagkaalipin, at pagkatapos nadalhin ng Diyos ang kanyang bayan doon sa ilang, sa loob ng 40 taon or 40 years, pinakain ng Diyos ang kanyang bayan at hindi nagutom. Kanyang ipinagkaloob ang tinapay na tinatawag na mana. At sa gayong haba ng panahon ay hindi man lang sila nagutom, bagkos lahat ng kanilang pangangailangan ay ipinagkaloob. Naalaala ko rin po ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga tagasunod o mga alagad, kanyang mga tagapakinig doon sa isang lugar. Pagkatapos ng mahabang mga oras ng pakikinig, sa wakas, nagutom at panahon ng umuwi ang kanyang mga tagapakinig. Ang sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, atin na pong pauwiin ang ating mga tagasunod. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dapat pakanin muna natin sila. At anong meron sa ngayon? Ang sabi po ng kanyang alagad na si Andres, Panginoon, meron lamang po tayong 5 tinapay at 2 isda. At pagdakay, inutusan ng Panginoon na dalhin sa kanyang harapan ang nasabing pagkain. Ang ating Panginoong Hesus tumingin sa langit at pagkatapos ay hiningi ang bendisyon ng kanyang Ama. Alam po ba ninyo mga kaibigan, ang mahigit 5,000 mga lalaki kasama ng mga bata at mga kababaihan, lahat nangabusog. At ang mirakulo pa, sa lahat ng mirakulo, nagkaroon ng 12 basket na sobra sa kanilang mga pangangailangan. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay nagpakakaloob ng hindi lamang material na pangangailangan, maging ito ay salapi, maging ito ay pagkakataon, maging ito'y kalusugan, ipinagkakaloob ng Diyos. Ako personally, sa aking testimonya, ang Diyos ay nagkakaloob ng lahat nating mga pangangailangan. Lahat nating pangangailangan. Hindi po kagustuhan. Bagaman ninais din niya na tayo masiyahan sa mga kagustuhan na nais natin. Pinagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Kung ikaw man ay may suliranin kaibigan, ikaw ay may mahigpit na pangangailangan, lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Pagkakalooban kanya,
ng iyong pangangailangan. Subalit higit doon sa mga nabanggit ko ng una, inangkin ng Panginoong Hesus na siya ang tinapay ng buhay. Tunghayan po ninyo sa inyong mga Biblia. Narito po sa 34, ang sabi po rito, sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kaniya ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsasalita ang Panginoong Hesus ng espiritual na mga bagay. Kapag tinanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus, wala ka ng pangangailangan. Ito ang sabi ng kilalang hari, si Haring David, ang Panginoong ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Kapag tinanggap natin sa ating buhay, at ang sabi po rito, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Magiging kontento sa lahat kung anong meron ka. Dangan lamang ng tao, higit pang nagnanais, makakamkam ng mga makasariling mga bagay, at ang mangyayari ay sila'y nabubuhay sa kanilang sarili, hindi sa Panginoong Hesus. Mabuhay po tayo, mga minamahal, kasama ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi rito, ang sumampalataya sa akin, hindi lamang hindi na magugutom, kung hindi rin siya ay hindi na mauuhaw. Nais kitang idalangin, kaibigan, sa inyong mga pangangailangan. At sapagkat sa araw-araw nating buhay ay dumaranas po tayo, hindi ba, ng iba't ibang mga problema. Sa aking tahanan, karanasan ko rin na kapag minsan tayo ay sinusubukan sa mga pagsubok na ito, lalo na sa material or financial, ay nata-challenge ang ating mga bulsa kung papaano natin mailusot ang isang araw, isang linggo ng ating buhay. Naalaala ko, kaibigan, nung ako ay nandoon sa Dumaran, na ang aming bigas ay 3 gatang na lamang. Humiram ang aming kapitbahay at ang sabi ko na meron kaming natitirang 3 gatang. Sige, paghatian na natin ito. Sa madalit sabi, hinati po natin at ibinigay doon sa kanya ang kalahati. Isinaing namin, hindi na ng regular na pagkasaing, kung hindi dinamihan na ng sabaw. Wala na kaming kasunod na sasaingin araw ng Biyernes. Lingid sa aking kaalaman, ang isang kapatid sa iglesia ay merong ipinagiling at kami ay nagulantang. Bago magtakip silim, merong kalhating sako ng bigas sa aming tarangkahan. Purihin ang Panginoon, alam niya ang pangangailangan ng aking pamilya. Kaibigan, meron ka bang ganitong mga pinagdaraanan? Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay negosyante, maging ikaw ay ordinaryong ina ng tahanan, ikaw ay nangangailangan lumapit sa Panginoong Hesus. Subalit higit pa roon, ang espiritual na buhay ng relasyon sa Diyos, ng relasyon sa ating Panginoong Hesus ang napakahalaga. Lumapit ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang bibigyan. Sa oras na ito, kaibigan, aking idadalangin ikaw at ang inyong sambahayan. Panginoong Diyos na sumasalangit ka, sambahin ang iyong pangalan sa oras na ito. Kami po'y nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Ikaw dakilang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. At kahit na sa lugar na ito ay merong kilalang produkto ng tinapay, subalit ikaw ay magkakaloob ng higit pa sa produktong ito, ang tinapay, ang aming Panginoong Hesus, na inangkin na siya ang tinapay ng buhay, at kung kami tatanggap sa Kanya, magkakaroon kami ng kakontentuhan.
Maraming salamat, O Diyos, na hindi po ninyo kami pababayaan. Pagpalain ang aming mga manunood, ang kanilang mga pangangailangang finansyal, material, ang kalusugan, ang kanila pong kapayapaan ay ipagkaloob. Maraming salamat, O Diyos, na hindi po ninyo kami pababayaan sapagkat kayo'y aming inaasahan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Bringing hope the world over. Hope Channel. The broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's Word gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na
Marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po'y sumali nito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi ma-experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi naalis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines. The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone have talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan,
diyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows. All of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron hong kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti yung aming kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay, suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon.
sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.